beloved Boss Mike Cervera. May problema mga kababayan ko. Ang mga DDAs, oo. Ang problema nila, yung 18 marino. Yung 18 marino, mga kababayan ko, mukhang hindi na magpapakita kasi nagtago na sila. Matapos po, naratsadahin nila ang magpa-presscon. Ngayon naman, ayaw na ho nilang magpakita. Di ba kanina natalakay natin 11 na lang sila? Hanggang naging 5 na lang mga kababayan. Ngayon ho, kahit isa wala na. Lahat po sila nagtatago na kasi nga daw ang katwiran, natatakot daw sa kanila, sila, sa buhay nila. Alam niyo yun mga kababayan ko, gusto pa nilang pasamain si Pangulo uli, ano? Alam naman ho natin, kung meron man hong mamamatay tao, wala hong iba kundi ang mga Duterte lang. Hindi po ugali ni Pangulong Bongbong Marcos yung pong ugali ni Duterte na magpapatay ng kapwa Pilipino. Kahit po kapwa tao. Kaya mga kababayan ko, malabo na naman ito. Di ba Charlie Whiskey, Catherine Galpo? Flor Castellan, Ai Chang, Yet, Mary Anis Caso, Angie Gallen, Rain. Sino ho ba ang meron pong lakas ng loob? Baliwala na nga lang sa mga Duterte ang pagpatay Biruin yung mga kababayan ko, ilang libo? 30,000 humigit kumulang na mga Pilipino ang naitala na pinatay ni Digong nyo. Tapos ngayon matatakot sila kay Pangulo. Kailan nagka-issue si Pangulong Bongbong na nagpapatay ng tao? Kung may ipapapatay si Pangulo, alam nyo, uunahin yung mga pangit na mga vlogger nila. Diba? Kasi yung mga wala namang kwenta mga buhay nun Puro fake news naman ang mga dala nun Paano magkakakwenta mga buhay nun panlito lang sa mga Pilipino. Di unahin na sila lahat, Pero, hindi nga ho ganun si Pangulong Bongbong, kaya nga ho naglabis yung mga yan Nagmalabis sila mga kababayan, diyan po sa kanilang mga ginagawang paninira, pami-make news, para siraan si Pangulo. Kita nyo ho mga kababayan, eto na nga, bago ho yan, nagreklamo po yung isang asawa ng Marines. Ayan, tingnan nyo. Sabi rito ni Kagawad Joey, breaking news! Wife of one of the 18 Marites. Marites Marines ni Mike Defensor nagsabing napilitan lang sumama. Ang kanyang mister, she is calling on the NBI to locate and rescue her husband. Agoy ko, mga kababayan ko, kita nyo kung gaano kasasama yung mga yan? Malamang ho, siguro. Baka naman sana wag naman ganun, Mike Defensor. Ano nga bang ginawa nyo doon sa isang Marines? Bakit nawala na? Baka naman mamaya, yung mga yan, sinasabi nyo lang natatakot silang lumabas. Baka mamaya, pinagpapatay nyo na sila. Di ba, mga kababayan ko? Ayan, kita nyo. Napilitan lang daw ho sumama, mga kababayan, yung pong kanyang asawa, diyan po sa grupo ni Mike Defensor. Kita nyo, mga kababayan ko? Paano na ito? Paano na kayo? Kayong mga hinampil kayo. Wala na. Wala na ito. Wala nang pupuntahan yung mga 18 Marines. Yung mga pag-asa daw ng mga DDS, eto na ang pag-asa namin. Tuwan-tuwa yung mga DDS, mga kababayan. Meron kaming mga 18 Marines.
ito na ang talagang tatapos kay Bongbong Marcos. Putik na yan, ano? Ginawa ng bopis asawa mo. Sabi rito, palipatin mo si Mima dito, nasa Bingador. Nasa Bingador ba? Anyways, mga kababayan ko, kasabayan po nating napapanood dito sa Bingador, ano? Ito na, mga kababayan ko, yari na mga kababayan. Matapos nga ho yan, mga kababayan ko, ang dami nilang palabas, press con dito, kaliwat kanan, harap likod, halos araw-araw, mayat maya, oras-oras, nasa press con sila. Ngayon ho, mga kababayan, ito na ho. Ilang araw pa lang yan, ha? Samantala, kinumpara naman ng United People's Initiative o UPI na nagtatago na ang 18 ex-marine dahil sa security threats. Puta, bakit ganyan? Tao pa ko, ha? Sabi at tatapang? Di ba sabi nila matatapang kami, haharap kami kahit saan? Dahil itong ginagawa namin ay para sa bayan. Tapos ang ending, nagtatago na raw. Tao pa ko, ha? Alam nyo, sa tingin ko, natakot sila sa paanyaya ng NBI. Malamang itong mga ito hindi napupunta ng NBI, ano, mga kababayan. Sa palagay nyo. Nagtatago na raw ho, eh. Nagkabari-barimbot na po sila, mga kababayan ko. Alam nyo, ganyan talaga kapag ka hindi totoo sinasabi. Kapag ka matibay at kapag ka nasa katotohanan ka, wala kang dapat ikatakot. Pero kapag ka ikaw ay merong ginagawang kalokohan, alam mo naman sa sarili mo, sigurado. Di ba? Matapos mong matanggap ang bayad mo sa'yo, bahala ka na sa buhay mo, bahala na kayo. Di ba, no, mga kababayan ko? Mahinasyon na sila, Boss Mike, na may tinitegi sa kanila. Yan na nga! May titegi, kung may titigi man sa inyo, alam nyo, sa kampo ni Duterte. Hindi gawain ng kampo ni Pangulong Bongbong ang pumatay ng tao dahil pro-life si Pangulo. Ang dapat ninyong pag-ingatan ay yung mga sinamahan nyo, mga bobo. Dahil yung mga yan ay may mga issue ng pagpatay ng tao. Tao pa ko, ha? Di ba, mga kababayan ko? Mga kababayan ko. Biruin nyo, papasala na naman nila kay Pangulo. Samantalang hindi nga makabasag pinggan yung tao. Tapos sasabihin meron daw banta ng posibilidad na ipatpatay daw sila. Mga kababayan ko, anong istorya nyo maililink si Pangulo sa patayan? Wala hong ganun. Kung meron man ho, yung pong mga Duterte yan. Sila ang mahilig pumatay. Sila ang pumapatay ng tao, mga bobo talaga kayo. Siyempre, mga kababayan, gagawin nila yan, pang loko, pang budol sa mga tao para kampihan sila. Magpapaawa, pwede yan. Gagawin nila yan. Magpapakuha ng simpatya sa tao. Alam nyo, mga kababayan ko, yung mga ganyang mga pasakalye, gas-gas na yan. Marami nang gumawa ng ganyang kwento. Walang sasama sa mga ganyan. Yung mga bobo, tanga na lang. Di ba, no, mga kababayan ko? Pero pinipilito nila. Ayan, mga kababayan, ultimo nga ho yung asawa ng isang Marines, di umano ay napilitan lang sumama at nananawagan na ho sa NBI na kung maaari
malocate ho kung saan o ma-rescue. Ma-rescue po yung kanyang asawa. Sapagkat nanganganib daw po ang buhay niya. Ang buhay ng kanyang asawa. Nanawagan sa NBI para malocate at ma-rescue ang kanyang asawa. Sabi rito, breaking news. Kita nyo mga kababayan ko, tapos sasabihin nyo, ang Pangulo na naman. Putik na yan, oh. Paano? Di ba, hindi naman kami nagkamali ng hinala. Ganyan naman talaga mangyayari sa inyo eh. Wala kayong pagkakaiba kay Gutesa. Di po ba mga kababayan, walang pagkakaiba yung mga yan kay Gutesa. Kakagat, tatakbo agad. Ganon, tapos iiwan sa tayo na nakahang. Oo. Ibibigyan yung mga bobot tanga ng palaisipan. Pero tayo mga kababayan, alam na natin kung ano kahinatnan. Alam na natin kung ano lakad. Alam na natin kung ano motibo. Pero yung mga dides nakahang nakanganga. Kasi hindi nila alam kung nasa na naman sila. Bakit? Iniwan po ang salitang bahala na daw ang taong bayan. Di ba? Sabi nila yan kanina. Matapos nga ito, naku, mga kababayan ko, yari na. Ito na, tingnan nyo. Samantala, kinumpara naman ng United People's Initiative o UPI na nagtatago na ang 18 ex-marine dahil sa security threats. Kinumpirma daw ho mga kababayan ng grupo nung pong mga retiradong general na nagtatago na daw po yung kanilang mga pinalabas na mga nagpanggap na Marines. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Dahil sa DDS natuto kami na manghinala. Ganyan sila eh. Mga kababayan, kapag ka ikaw, laging tamang hinala, yan ang palatandaan na bobo ka. Di ba? Kapag ka ganun ka mag-isip, tandaan mo, pag tamang hinala ka lagi, kahit kanino, bobo ka. Bobo. Di ba? Di ba? Yun, mga kababayan ko. So paano? Sabi kasi nung nakaraan mga kababayan, nung nakaraang ma-interview ni Ted Filon yan, dadalo daw naman. Pero bakit? Nagtatago na. Taryo nito. Nako, eto na ang problema mga kababayan ko. Balikan natin ang mga nakaraan. Ano na, baliktad. Sabi ko na nga ba, trabaho nyo yan eh. Alam nyo mga kababayan, laging ganyan ang trabaho daw neto. Tandaan nyo na, kapag kang lumabas, mga witness, tapos ang abogado, tong si Attorney Baliktad, tandaan nyo, wala na namang pupuntahan yan. Dahil karamihan, mga kababayan, gawa-gawa lang. Dahil ang dala-dala, puro chismis lang. Ang dala-dala, marites lang. Yun ho kasi ang kaligayahan ng mga DDS eh. Yung marites, yung pong chismis. Pakinggan natin. Kung ihaharap nyo po na affidavit, kayo ba mismo, attorney? Oo nga, bakit hindi pa ikaw kasi gumawa ng affidavit? Hindi po. Isang notaryo po siya, si Uh-huh. Attorney Charlie Pascual, na ako po ay off-counsel nila sa law firm na yan sa Makati. Okay. And then, kung Di nyo ba napansin mga kababayan, halos lahat ng DDS isa itsura. Tuloy. sakasakali ka ninyo po, ito pong 18 ito, Ah. kung ipatatawag ng ombudsman, ay willing po na lumantad at execute ng kani-kanila po ng mga Sagot! Tama po, no? Opo. At ako naman ay Haharap daw mga kababayan, tama daw, haharap. Uy, wag mong dinadamay Arnold Lopez ha. Gusto mong idemanda ka nun? Wala tayong panalo doon ha, magaling na abogado yun.
Kita nyo mga kababayan, bakit nagtatago na? Sabi nung nakaraan mga kababayan, handang lumabas daw. Inimbitan lang ng NBI dahil sa rekomendasyon ng ombudsman, biglang nagtago na yung mga yan. Natakot yata sila mga kababayan na hindi nila mapagkakasya yung 50 to 70 million na pera na laman daw ng maleta. Dahil mapapahiya po sila kasi hindi talaga kakasya. Putik na yan mga kababayan ko, halatang halatado na sila. Kaya mga kababayan, wag na kayong magtaka kung nagtalunan sila. Tumalon dito, tumalon doon. Ayun mga kababayan, wala na. Pumalakda na yung kanilang propaganda. Wala na mga kababayan, ano? Diba, Junjun Adventure? Boss Mike, crush ko si Mima. Talaga ba? Sa akin kayo magpalakas. Diba? Ako yung nag-aalaga. Diba? Sa bahay nakatira. Grabe, no? Ano pa? Para makasigurado no na nagsasabi rin sila ng totoo, ay meron po akong inanyayahan na isang bishop, no? Si Bishop Ephraim Tendero. Para kausapin din sila at so ibig sabihin para maging legit dahil tinawag mo yung bishop. Ito naman si Balikot para kang revoltong naluma na. Pero yun yung mga kababayan ng katwiran para maging legit, tatawagin daw yung bishop para maging legit yung sinasabi ng mga 18 Marines. Ba't hindi mo na lang tinawag si Kibuloy? Para siya yung magpatotoo. Yun yun ang may hawak ng kaluluwa mo. Diba? Dapat yun na lang tinawag mo si Kibuloy. Hiniram mo na muna sa kulungan. Eto na, nandito na si Kibuloy, ang may hawak ng ating kaluluwa. Kaya kayo mga kapatid kong Marines, sumunod kayo sa kanya. Magsabi kayo ng totoo kasi ang inyong mga kaluluwa baka bawiin niya. Diba? Sana si Kibuloy na lang. Hindi naman ho sa pag-ano ang dami hong mga nasasangkot na mga nagpapanggap ng alagad ng Diyos sa kalaswaan. Yung kakilala nga namin ni Sangkay, pastor pa yan. Di ba Sangkay dyan? May pastor mga kababayan. Anong ginawa niya? Hinalay, ginahasa, pinagparausan yung sarili niyang anak. Kita niyo mga kababayan ko, hindi ho yan. Masasabi na porke ikaw ay bishop, pastor, alagad ng Diyos. Yan na ang magiging, mga kababayan, patunay na tatama ka at nasa panig ka na ng katotohanan. Ang daming mga nagpapakilalang alagad ng Diyos dyan, wala naman sa kanila yung katotohanan. Ay nako, nung araw natandaan niyo yata yun mga kababayan ko, yung kakilala namin ni Sangkay dyan na pastor. Biruin ninyo mga kababayan ko ginahasa niya yung sariling anak niya. Pinagparausan yung sariling anak. Hindi lang ho isang beses mga kababayan Matagal na panahon na ginagawa niya sa sarili niyang anak. Binababoy niya. Kapal ng mukha mga kababayan, makakapal ang mga mukha. Tapos sasabihin nyo, dahil pastor, magsasabi na ng totoo yan, bubo rin to sige, tuloy. tanong din sila bago sila magpanotaryo. Kung kusang loob ba nilang ginawa yung kanilang sinumpaang salaysay. At pumirma rin po si Bishop Tendero sa kanilang affidavit bilang witness na nagpapatunay na hindi sila nasuhulan, napilitan. Hindi daw nasuhulan, naniniwala ba kayo dyan? Kaya pala nagrereklamo na yung asawa daw nung isa. Tinakot o prinomesahan po. Sige. So itong mga taong ito ngayon, Ay, paano po
sila nabubuhay? May mga pamilya po ito. Ah. Considering po, anong mga trabaho po nila ngayon? Oh, anong trabaho nila? Baligod. Sagutin mo yan, ha? Oh, puta, hindi na makasagot. Ano? Hindi ka na makasagot. Putik na, naging rebulto na si Baligod. Hindi na makasagot, mga kababayan. Parang anito na. Naging estatwa. Oo, sige, ano yung Baligod? Tinatanong ka kung ano na kinakabuhay ng mga 18 Marines. Ah. Natigil nga po ang kanilang trabaho noong effective po dyan. Oy, ang tinatanong, Baligod, ano nga ang kinabubuhay nila? Sa ngayon, alam na natin na natigil na kasi nga wala na si Saldico na amo nila. Ang tanong nga, Baligod, ano ang kinabubuhay nila sa ngayon? Layo ng sagot. Tignan eh. Pasok ko kaya ng mic yan, mga kababayan. Ha? Ang layo-layo na sagot mo, hayop ka eh. Sisira tuloy yung mic ko. Ano, okay pa ba yung mic ko? Bumagsak ko eh. Oo, parang gusto ko isampal sa mukha nito eh. Okay pa ba? Okay pa ba, Arnold? Okay pa yung tunog, ha? Okay na, okay pa ba yung tunog? Sige, tuloy. Layo ho kasi ng sagot. Oo, na-freeze nga eh. Yan na, yan na. Dito na tayo, Boss Mike. Saan na tayo, Boss Mike? Dito. Tahan po. Opo. Sige. So itong mga taong ito ngayon, paano po sila nabubuhay? May mga pamilya po ito. Considering po, anong mga trabaho po nila ngayon? Kita nyo, ang ganda ng tanong. Ano ang trabaho nila ngayong Baligod? Yun ang sagutin mo, anong trabaho nila ngayon. Alam na namin na dati sila, kanyo, kay Saldico, doon sila nagtatrabaho. Ngayon, ano na trabaho nila? Pwede mo namang sagutin na trabaho nila, maging aso-asuhan. Maging mga bayarang whistleblower. Pwede namang ganun eh, di ba? Sige, ito na. Na-praise po! Ayaw na akong sumagot ni Baligod. Ayaw na, Mukha nga nag-isip pa kung ano yung sasagot niya. Aamin na ba ako? Ito na. Ngayon. 1, 2, 3, 4. Natigil nga po ang kanilang trabaho noong effective po January 30 yata. No? Kita nyo, hindi pa niya sigurado. Iba na nga yung sagot. Di pa niya sigurado yung sagot niya. Kita nyo, mga kababayan, di ba? Ako, ang sasagutin ko dyan, kung ano talaga trabaho. Ngayon, security guard na lang yung 5. Yung iba naman, bodyguard ko na. Ganon. Yung 3 naman, bodyguard ng asawa ni Mike Defensor. Yung natitirang 5, bodyguard naman ni Mike Defensor. Pinaghati-hatian na lang namin sila para makatulong. Kaso mga kababayan ko ang layo na sagot. Diba? Ito naman si Junjun Adventure nagtatanong, Boss Mike, ano nangyari kay Takero? May sakit nga. Gusto nyo bang tumulong kay Takero? Ito ho, diretso nyo sa GCash ko. 0956-330-5511. Uulitin ko, 0956-330-5511. Diyan nyo ipadala yung mga GCash. At siguradong makakarating yan doon sa kanya. Tuloy na natin to. Na tinerminate officially yung employment nila kay Saldico. Kaya itong February po ay wala na silang sweldo. At kahit po papaano ay tinutulungan ko po sila para hindi naman magutom yung kanilang pamilya. Tingnan nyo yung mukha ni Baligod, natatawa sa sarili niya.
Ayan galing sa kanya. Ngayon po ay tinutulungan ko sila para mabuhay yung kanilang pamilya. Naging hero pa bigla yung baluga. Ano? Biglang naging hero mga kababayan yung baluga. Dahil tumutulong daw sa mga Marines. O ngayon, nasan na? Sige nga, nasan na ngayon yung Marines? Ilabas mo na. Putik na yan mga kababayan. So alam nyo na yan mga kababayan ko. Diba? Alam nyo na yan. Ewan ko, iwan na natin yan. Basta mga kababayan, wala na ho yung mga Marines. Naubos na sila mga kababayan ko. Naubos na. Our beloved Boss Mike Cervera.